Gay mo sa puso namin ang mga salita mo, Ama, na patuloy magpapatatag ng aming pananampalataya. Patuloy magpapasigla, O Diyos, ng aming buhay paglilingkod po sa iyo. Patuloy, Ama, magbibigay sa amin ng liwanag upang makalakad kami ayon sa iyong banal na kalooban. Inihiling din po namin, dakilang Diyos, at sa hapon pong ito, patuloy po, Ama, kami kasihan ng iyong banal na Espiritu, nang maunawaan namin ang mensaheng nais mo iparating po sa amin. Ikaw ang Diyos na tapat at kailanman hindi kami iniiwan. Ang Diyos na nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Dalangin namin, O Diyos, pakinggan mo ang aming dalangin sa dako pong ito at ipagkaloob nawa sa bawat isa ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di na naiwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 3, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na talata. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratna niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag
ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga tao na sa paligid niya, galit at lungkot ang nabadya sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos, sa Kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Sige po, maupo na po kayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Umaga, hapon na hapon na yan. Yan. Isang mapagpala ang hapon sa inyong lahat. At salamat sa ating dakilang Al-Shaddai at muli tayo na naman ay magkakasama sa lugar na ito upang ating mapagsaluhan ang mabuting balita. At ako po inyong makakasama, kapatid sa pananampalataya at ka-prayer partner, Brother Edgar Relacio. At salamat sa Panginoon at niloob niyang makarating din po ako dito sa lugar na ito para kayo'y makasama sa paglilingkod sa ubasan ng ating dakilang Al-Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Anong araw ito? Huwebes po. Miyerkules tayo ngayon. Yan. Araw-araw, ibang mukha. Amen? Ayan. Na kung saan, araw-araw sa lugar na ito ay may mga lingkod ang Diyos. Amen? Na patuloy na nagagamit ng Diyos para sa karangalan ng Kanyang pangalan. Hallelujah. Dito po sa atin po na binasa pong Ebanghelyo, meron po ditong ang taong pinagaling ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, patay po yung kanyang isang kamay. Pinagaling ng Panginoong Hesus. At ang Panginoon nung sandali na yan, meron po siyang katanungan. At ang katanungan ng ating Panginoong Jesucristo ay tungkol sa kautusan ayon sa araw ng pamamahinga. At ang tanong ng Panginoong Hesus ay, ano ba ang naayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas o pumatay sa araw ng pamamahinga. Na mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tanong ko po sa inyo, kailan po sa inyo ang araw ng pamamahinga? Yun, di po ba? Kasi 6 na araw kayo magtatrabaho, yung 7 araw ay para kay Lord, araw ng pamamahinga ninyo. At yan ay natapat sa araw ng Wednesday po. Yan, tuwing araw na ganito. Sa tuwing araw na ganito, mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, ano bang mabuting dapat nating gawin? Ano bang naayon sa kalooban ng Diyos? Ang pumunta sa tahanan ng Diyos para magpuri sa Diyos o makipag-marites po? Pumunta sa tahanan ng Diyos. Di po ba? Kung saan po mga kapatid ay alimba mas mabuti, makinig ng kanyang salita o magsugal? Hindi po ba? Mas mabuti po ito na kung saan tayo ngayon, kayo ngayon ay ang inyong araw ng pamamahinga, sa dako po na ito ay inilalaan ninyo
para sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? At dito po, sa katanungan na yun ng ating Panginoong Hesus, yung mga tao, hindi man lang sumagot. Sabi ko, kahit sa araw ba ng pamamahinga, bawal magsalita? Tinatanong sila ng ating Panginoong Jesucristo, pero wala man lang pong sumasagot sa ating Panginoon. Na dito po sa araw ng pamamahinga na ito ay natatanaw po natin kung ano ang nangyayari. Yung hindi po nila pagsagot sa ating Panginoong Jesucristo ay tila baga nung sandali na yan ay yung mga tao riyan ay para bagang nagbibingi-bingihan. Amen. Para wala silang naririnig nung sandaling iyan. Pangalawa mga kapatid, ay tila bagay yung mga tao sa lugar na yan nung araw na iyan ay nagbubulag-bulagan. Di ba? Sa bagay, kasi minsan nga, dahil araw yan ng pamamahinga, itinatalaga nila ang kanilang sarili po sa Diyos. Mga kapatid, baka siguro talagang taimtim silang nananalangin. Amen? Pikit mata silang nananalangin nung sandali po na yan. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, alam po natin pag sinabing araw na kung saan itinatalaga natin para po sa Diyos, ang nais ng Diyos na makita ay mayroon kang ginagawang mabuti. Amen? Dahil para po yan sa Kanya at yung gawang mabuti pong iyon ay alam po natin na yun ang nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Hindi ko sinasabi pag araw ng ganito huwag kayo magdarasal. Nais po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po sapat sa araw na iyan na tayo lang ay nagdarasal. Nais ng Diyos sa araw na yan, may nakikita siyang ginagawa natin na mabuti. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung sandali na yan ay makikita po natin na kakaiba yung kanyang ginagawa, ang ating Panginoon Jesus. Na kung saan ay ang araw ng pamamahinga ay paggawa po yan ng mabuti. Anong ginawa ni Jesus na kabutihan nung araw ng pamamahinga? Ang ginawa niya pong kabutihan, nagtuturo ang Panginoong Jesus, hindi lang siya nananahimik. Amen? Pangalawa, ang Panginoong Jesus ay nagpagaling nung sandali pong iyan sa taong may karamdaman. Nagtuturo po ang ating Panginoon na kung saan sa araw ng pamamahinga ay itinuturo niya kung ano yung mabuti o ano ang makakabuti. Na dapat gawin ng mga taong nung sandali na yan ay nagtatalaga ng kanilang sarili sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Glory to God. Ando doon po, nakikinig po sila sa ating Panginoong Jesus. Pinapakinggan, o ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo ay nangangaral nung sandali po na yon para iparating, dalhin sa puso ng mga tao yung mensahe na galing po sa Diyos na magtuturo sa tao sa araw na iyan kung ano yung mabuting nararapat niyang gawin upang lubos siyang kalugdan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos. Subalit minsan may sinasabi po tayo, kung ano yung aral na ating napakinggan at ating narinig, sinasabi natin, minsan sinusubok tayo. Amen? Sinusubok tayo. Minsan sinasabi po natin iyon na tayo po kung anong aral ang ating tinanggap, pinaniwalaan. Minsan yung aral na yan, sa aral na yan, tayo po ay sinusubok. Minsan yan yung ating pananaw. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nakikita po natin, ang Diyos kasi nalalaman niya ang lahat ng bagay. Amen? Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Walang nalilihim sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. Ngayon, alam naman natin ang ating Panginoong Jesucristo ay, si Lord laging handa po yan eh. Ayaw ng Panginoon na hindi ka handa. Kasi kapag hindi ka handa, pwede na pagdating minsan ng kaaway, ay pwede kang matalo. Dahil hindi ka handa. Amen? Pero makikita natin na tulad po nito, araw ng pamamahinga, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. May mensahe minsan dumarating po sa atin na galing po sa Diyos na tinatanggap natin, na minsan, pagbalik natin sa ating trabaho, pagbalik nyo sa inyong mga trabaho, minsan yung sinasabi natin, yung mensahe na yun ay nasusubok doon.
Amen? Nasusubok doon. Pero ang isa pong dapat natin tanawin na kaya ibinigay ng Diyos yung mensahe po na yon dahil alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Amen? Na bago dumating yung pangyayaring natatanaw ng Diyos sa buhay po natin, tayo'y handa na. Ibinibigay na sa atin ng Diyos ang mensahe sa oras na ito para pagdating nung maari po mga kapatid, mga pagsubok sa buhay po natin, alam na natin kung paano tatayuan ang kalooban ng Diyos sa gitna ng pagsubok na iyon. Amen? Kaya bago dumating ang pagsubok na iyon, naririyan na, dinadala na sa iyo ng Diyos yung kanyang salita. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Ang layunin po dyan ng Diyos para na kung saan kapatid ay, sabi nga, pagdating ng pagsubok po na yon, tayo pong lahat ay alam natin kung paano natin ilalagay ang sarili natin sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi bago dumating yon, mayroon nang inilagay ang Diyos sa puso mo kung paano mo iyon haharapin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung paano tatayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung paano natin na kung saan sa panahon na iyan ay harapin yung pagsubok na yon na ang ating ginagawang pagharap sa pagsubok na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya minsan sinasabi natin, yung mensahe ay tungkol sa pagpapakumbaba, pagpipigil sa sarili. Tapos minsan, sa loob ng 1 linggo ng ating pagtatrabaho, minsan, mas kailangan natin magpigil ng sarili. Amen? Pero kung makikita natin na bago dumating yung mga sitwasyon na kinakailangan magpigil tayo ng ating sarili, yung mensaheng iyan, inilagay na ng Diyos sa puso po natin. Amen? Para tayo ay magiging handa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri sa Panginoon. Pangalawa po, ang sabi po dyan ng isang kabutihang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung sandali po na yan ay ang kanyang pagpapagaling. Pagpapagaling niya doon sa tao na kung saan may karamdaman, tao na patay ang isang kamay. Amen? Pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nagawang pagalingin iyon ng Panginoon? Sapagkat nung sandali na yan, nakita ng Panginoong Hesus ang taong iyon. Amen? Hindi niya lang basta't tiningnan kung anong kalalagayan ng tao na iyon, bagkus nung sandali na yan, tinawag niya yung taong iyon. Amen? Araw iyan ng pamamahinga na kung saan ang Panginoong Hesus ay binabantayan ng mga tao nung sandali na yan kung ano ang kanyang gagawing mabuti sa araw ng pamamahinga. Kanina, ang sabi po ni Father po kanina ay pagtatalaga ng ating sarili. Amen. Para makagawa ng mabuti. Kasi ang sabi nga, kung yung ating sarili na to ay pagmamayari natin, magkakabahabahagi tayo. Pero kung ang ating sarili na ito ay isuko po natin sa Diyos, mga kapatid, magkakaisa tayo. Amen? Magagawa natin ang mabuti sa isa't isa. Na dito, makita natin yung tinatawag na paglimot para sa sarili. Ang araw ng pamamahinga, tila bagay paglimot para sa ating sarili at para italaga ang ating sarili sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Italaga ang ating sarili sa Diyos at sa ating kapwa na sa araw po na yan, magawa natin yung dalawang bagay o dalawang utos na nais ng Diyos. Ang ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi niya lang basta tiningnan yung taong iyon, nung makita niya yung tao sa ganung kalalagayan, bagkus tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang basta pinalapit at tinawag ng ating Panginoong Hesus, bagkus yung tao po na to ay tinulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nagbubulag-bulagan nung sandaling iyan doon sa kanyang paligid. Mga kapatid, bagkus ang ating Panginoon, nung oras na yan sa araw ng pamamahinga, bukas ang kanyang pananaw sa kanyang paligid sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Amen?
At ito yung kanyang ginagawa sa araw ng pamamahinga. Ang gawin kung anong makakabuti para sa kanyang kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa ganun kabukas ang puso po natin kapag araw ng pamamahinga. Amen? At ano yung araw ng pamamahinga? Miyerkules. Amen. Kasi yan ang araw na nagpapahinga kayo sa inyong pagtatrabaho na kung saan para sa ating sariling kapakanan. Amen? At yung araw po na kung saan, isang araw ng Miyerkules na ito, mga kapatid, ito yung para sa Diyos at para sa ating kapwa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa ginawa na yun ng ating Panginoong Hesukristo, nung sandali po na yan, mga kapatid, yung kanyang pagtuturo na nais niyang ilagay sa puso ng mga tao kung ano yung mabuting dapat gawin at yung ginawa niyang pagpapagaling doon sa tao na yun na may karamdaman, anong naramdaman ng Panginoong Hesus sa ginawa niya nung sandaling iyan? Masaya ba siya? Ang ating Panginoon? Masaya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaso lang, mga kapatid, matapos niya gawin iyon, ang Panginoong Hesus nalungkot, nagalit at nalungkot ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Bakit po? Dahil yung sandali na yan, yung kabutihan na yan na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay ayaw kilanlin o tanggapin ng mga tao. Amen? Ayaw nilang kilanlin o tanggapin dahil ginawa niya iyan sa araw ng pamamahinga. Pero napakaliwanag ng sinabi ng ating Panginoong Kristo, ano bang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama? Diba? Ano ba ang naaayon sa kautusan? Ang magligtas o pumatay? Na ipinapakita ng Panginoong Hesus, ito talaga ang diwa ng araw ng pamamahinga. Ang makapagbigay, ang makapagdulot sa ating kapwa na makapagbibigay sa Kanya ng kapahingahan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Subalit hindi nila matanggap po iyon. Ayaw nilang kilanlin po iyon, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, na kung saan nalulungkot ang ating Panginoong Hesus dahil sa ginawang paglilingkod ng mga taong po ito, naglilingkod sila sa ating Diyos, subalit yung ginagawa nilang paglilingkod, hindi po sapat. Amen? Hindi sapat, mga kapatid, kulang yung kanilang ginagawang paglilingkod. Kaya makita po natin na kapag po ang ating paglilingkod ay hindi sapat, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Amen? Itinuturo ng Panginoong Hesus yung tunay na paglilingkod para sa araw na yan, yung pagtatalaga nila ng kanilang sarili po sa Diyos ay hindi masayang. Hindi masayang, bagkus magamit po yung araw na yan para ang Diyos ay mabigyan ng lubos na kaluguran. Anong sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata 8, talata 29? Ang sabi po riyan, hindi ako iniiwan na nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Ibig sabihin, yung Diyos na pinaglilingkuran ng Panginoong Hesus, hindi siya iniiwan, kasama niya. Dahil ang ginagawa niyang paglilingkod ay nakapagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Kung yung ating ginagawang paglilingkod ay hindi nagkakapagbigay sa Kanya ng kaluguran, malamang sa malamang, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi natin kasama. Amen? Para saan lahat ng ating ginagawa kung wala yung ating pinaglilingkuran? Amen? Lahat yan masasayang. Lahat yan ay walang saysay. Amen? Kinakailangan mismo yung ating pinaglilingkuran ay naririyan. Nakakasama natin at nakikita niya at nadarama yung ating ginagawang paglilingkod. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus.
Sa ginagawa ng Panginoong Hesus, nais niya lang yung mga tao nung sandali na yan ay punuin ng kabutihan para hindi magkaroon ng kung saan ang kasamaan ng lugar sa puso ng bawat tao sa oras ng araw ng pamamahinga na itinatalaga nila ang kanilang sarili sa Diyos. Pinupuno niya ng kabutihan para sa araw ng pamamahinga na iyan, na kung saan itinatalaga ng mga tao ang kanilang sarili po sa Diyos, ay huwag magkaroon ang anumang kasamaan sa puso po nila para sa araw na yan, magawa nila ang tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang tugon ng mga tao doon sa ginawa ng Panginoong Jesus? Anong tugon ng ng mga tao? Sabi po diyan, ang tugon ng mga tao nung sandali na yan sa kabutihan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi nila, nakipagsabwatan sila para ipapatay si Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Nakipagsabwatan sila para ipapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang Panginoong Jesus, ng sandali na yan, ito po yung binabalak po para po sa ating Panginoong Jesucristo, ipapatay po ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo ay ano yung gusto nilang patayin ng oras na yan? Kapag pinatay nila ang Panginoong Jesus, anong nais nilang patayin? Yung kabutihan. Naririnig niyo po? Yung kabutihan na ginagawa ng Panginoong Jesus para po sa ating kapwa, mga kapatid, yung kabutihan pong iyon ang gusto nilang patayin. Amen? Ang gusto nilang patayin nung sandali po na yon. Kita niyo po yon? Kabutihan po iyon. Amen? Pero dahil po sa katigasan ng puso po ng tao, amen, dahil sa katigasan ng puso po ng tao, makikita po natin kung paano napupuno ng kasamaan ang puso ng tao. Amen? Na kahit makikita na nila yung kabutihan, kahit natatanaw na nila yung mabuti na dapat nilang tularan, yung masama pa ang mas sinahangad nilang gawin sa gumagawa ng mabuti. Amen? Kapag pinatay natin yung gumagawa ng mabuti, edi walang mabuting iiral. Amen? Di po ba? Walang kabutihan na iiral. Paano pinapatay ang kabutihan? Kasamaan. Anong kasamaan ang umiiral para mamatay ang kabutihan? Inggit ano? Di po ba? Inggit lang yan. Ang sabi nga, kapag ang tao'y puno ng inggit ang puso, ang sabi po dyan, kung saan nagahari yung inggit, nagahari din ang kasamaan. Ang sabi sa aklat ni Santiago. Amen? Kaya, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, huwag natin patayin ang kabutihan. Amen? Bagkus buhayin natin ang kabutihan sa tuwing araw ng Miyerkules. Amen. Sa araw ng pamamahingang ibinigay sa atin ng Diyos sa lugar po na ito, mga kapatid, huwag natin patayin ang kabutihan. Buhayin natin, amen, sa tuwing araw ng Miyerkules sa dako pong ito, ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabutihang nais ng ating Panginoon, huwag natin patayin iyan. Amen? Anong kabutihang ginawa ng Panginoong Jesus? Nagpagaling. Anong pinagaling ng Panginoong Jesus? Yung kamay na patay. Amen. Pagpatay yung kamay, nakakagawa ba ng mabuti? Hindi. Amen? Kaya yung kamay, nung sandali na yan, napatay, ay pinagaling, binuhay
ng ating Panginoong Heso Kristo. Buhay na ba yung mga kamay na yan? Binuhay na ba iyan ng Panginoon? Hallelujah, glory to God. Binuhay ng Panginoong Hesus yung kamay na yon nung araw ng pamamahinga. Amen? Nung araw ng pamamahinga, binuhay ng Panginoong Hesukristo ang kamay po na iyon. Na nais ng ating Panginoong Hesus, yung kamay na iyon, kung paano iyon pinagaling ng Panginoong Hesukristo, kung paano na kung saan yung kabutihang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa araw ng pamamahinga, nais ng Panginoon, yung kamay na kanyang binuhay ay gawin din sa araw ng pamamahinga, yung kabutihang ginawa sa kanya ni Kristo sa kanyang kapwa. Amen? Nais ng Panginoon doon sa araw ng pamamahinga na pinagaling siya ng Panginoon, nais ng Panginoon yung kamay na yon na binuhay ng Panginoong Hesus ay gamitin niya rin sa paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Italaga niya po iyon para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon mga kapatid, dito sa atin ngayon, itong inyong araw ng pamamahinga, Miyerkules. Amen. Magiging makabuluhan ang araw nito para kay Lord kung gagamitin natin ito sa paggawa ng mabuti. Kaya kinakailangan yung kamay na iyan, buhay iyan sa paggawa ng mabuti. Amen? Sa paggawa ng mabuti. Kung tayo po, halimbawa po ay dito sa gawain po na ito, ay hindi nagkakasundo-sundo. Di ba? Halimbawa, meron ka dito sa gawain na ito na kung saan ay nabigyan ng sama ng loob, di uuwi sa taglay-taglay lalo ang kabigatan sa kalooban. Amen? Imbis na magkaroon ng kagaanan, di po ba? Na minsan, nangyayari po yan kapag hindi nagiging maganda ang ating pakikitungo sa isa't isa. Amen? Kapag hindi magandang pakikitungo natin sa isa't isa, umuuwi tayo minsan na may alalahanin. Amen? Alalahanin po tayo, may kabigatan sa ating kalooban kasi nakikita mong meron kang taong hindi kasundo. Amen? Hindi po yun ang nais ng Lord. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin na sa ganitong paraan natutupad ninyo ang utos ng Diyos. Amen? Ano ang utos ng Diyos? Mag-ibigan tayo. Magmahalan tayo. Ibigin mo ang iyong kapwa. Amen? At yung pag-ibig na yan, ang sabi po ng Panginoong Hesus, natutupad natin iyan kung tayo ay nagtutulungan. Ang sabi sa Galatia chapter 6 verse 2, ang sabi po diyan, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin nang sa ganon matupad ninyo ang utos ng Diyos. Amen? May sulirin na nga, pagpunta dito, aawayin mo pa. Di po ba, makakatulong ba sa kanya iyon? Hindi. Di po ba? Lalong kabigatan po sa kanya iyon. Na kung saan, kapag ganyan ang ating ginawa, hindi natin nagagawa sa araw na itong itinakda ng Diyos para na kung saan ang ating sarili ay ibigay sa Kanya para gumawa ng mabuti, hindi natin nagagampanan. Amen? Hindi nagkakaroon ng katuparan. Kaya kinakailangan, ang sabi po dyan, magkasundo tayo. Ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag niyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad nito. Amen? At kailan kayo nakakatipon? Tuwing Miyerkules. Amen? Upang palakasin ang isa't isa. Amen? Upang palakasin ang isa't isa. Na kung saan ang bawat isa po sa atin na naririto, dapat pinaguhugutan ng kalakasan ng isa't isa. Amen? Hindi nagiging daan o dahilan ng ikakahina ng bawat isa, bagos pinaguhugutan ng kalakasan
ng isa't isa. Amen? Ang sabi nga, minsan may narinig akong kwento, hiramin ko yung kwento na yung narinig ko. Mayroon daw isang tao na doon sa Pusali, yung kanal. Nakababad doon yung tao na kung saan yung kanal na yun sa tabi ng palengke po. Kaya lahat ng dumi sa palengke, doon sa kanal na yun, natatapon. Ando doon yung mama na yun. Pero nakasanayan na siya ng mga tao na makitang naruroon na nakalublob lang doon sa kanal na yun. Nakasanayan na siya ng mga tao, kaya dinadaan-daanan na lang siya. Pero may isang tao na dumating at napadaan doon at nakita niya yung taong iyon. Nung makita niya, hinango niya yung taong iyon, inalis niya doon sa kanal na iyon na mabaho. Inalis niya, isinama sa kanila, pinaliguan, binihisan, at doon na pinatira. Nung gawin ito sa kanya, ang sabi ng taong iyon, masaya na akong mamamatay kasi naramdaman kong tao ako. Narinig niyo po? Ang sabi niya, nung gawin ito sa kanya, nung siya ay bihisan, linisin, bihisan, at pinatira doon sa tahanan ng taong humango sa kanya, ang sabi niya, masaya na akong mamamatay kasi naramdaman kong tao ako. Diba? Ba't nasabi niyang naramdaman niyang tao siya? Kasi bilang tao, may nagpadama ng pagmamahal sa kanya. Amen. Na kung saan naramdaman niya na siya'y tao kasi karapat-dapat siya sa pagmamahal ng kanyang kapwa. Amen? At ito ang nais ng Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng isang kamay na buhay. Na anumang kabutihang ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo ay gawin natin sa iba. Kanina sabi ni Father, yung tumanggap ng 10,000, naglingkod sa 10. Amen? Kaya may naisamang 10. Amen. Bakit? Buhay ang mga kamay para sa paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Yung katapatan meron ang Diyos. Nais ng Diyos katapatan din. Nataglayin ang puso po natin. Yung kabutihan meron siya. Yun din ang nais ng Diyos. Nataglayin ang puso ng bawat isa sa atin. Nais siyang punuin tayo ng kabutihan araw-araw. Na ang kasamaan ay huwag magkaroon ng puwang sa bawat isa po sa atin upang patuloy natin magawa sa isa't isa ang nais ng Diyos at patuloy tayong magiging kalakasan ng bawat isa. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman,
Jesus ay hindi natapos nung siya'y nakapako sa krus. Bagkus ang sabi ng Panginoong Jesus, ano man ang hilingin ninyo sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Ang kamay niya ay handa niya pa rin ilaan para sa atin, para ibigay ang anumang mabuti para sa atin. Dahil nais ng Diyos mapuno ka ng mabubuting bagay. Nais ng Diyos mapuno ng kabutihan ang bawat isa po sa atin. Kabutihan na nais ng Panginoong Jesus, may ipadama natin sa ating kapwa. Salamat, Panginoong Jesus, sa mga tao, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin na kapag bibigay sa amin ng kalakasan, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na kung saan nagiging biyaya sa buhay namin, Panginoon, sa gawain po na ito, Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord, sa mga kapatid na punong-puno ng pangunawa, O Diyos. Mga kapatid na naririyan at handa, O Diyos, at laging nagmamalasakit. Salamat, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy mo kaming pagpalain upang patuloy magiging pagpapala sa bawat kapatid namin, Panginoong Jesus. Sa bawat taong aming makakasalamuha araw-araw, Panginoong Jesucristo. Punuin mo kami, Lord, ng mabubuting bagay, Panginoong Jesus. Pagpalain na magiging pagpapala sa marami, Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dalangin ko po, ang iyong kamay, ang manatiling kamay na mag-ingat sa aking mga kapatid nito, Diyos. Hindi lamang sa kanilang naririto sa bansang ito, Diyos, kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin ang iyong kamay ang manatiling mag-ingat sa kanila at magpala, Panginoong Jesus. Dalangin ko, Ama, mga taong pinaglilingkuran ng aking mga kapatid na ito sa bansang ito'y inyong pagpalain, Panginoong Jesucristo. Pagkalooban ng puso, Panginoon, na kung saan mahabaging puso, Panginoon, maunawaing puso, Panginoong Jesucristo, at puso nagmamahal tulad mo, Panginoong Jesus. Ganon din po, Ama, dalangin ko po, pagpalain mo aking mga kapatid, maging pagpapala sila sa kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Alisaday. Manahan ka sa bawat isa sa amin. Maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Kung may tao kami, Lord, na nasaktan, Panginoong Jesucristo, patawarin mo po kami. Dalangin namin ang taong iyan, patuloy mong pagpalain, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit, aming inaangkin na sa mga sandali pong ito, naririto ka kasama namin upang dinggin at ipagkaloob sa amin ang aming mga kahilingan. Taas po natin sa Kanya ang ating mga kahilingan ngayon. Dakilang Ama naming nasa langit, dalangin ko po, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Kahilingan para sa kanila mga mahal sa buhay, sa Pilipinas, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo. Dalangin para sa magulang, asawa, anak, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo, dakilang Diyos naming nasa langit. At patuloy, Ama, biyayaan sila sa bansang ito ng magandang kalusugan at kalakasan, Panginoong Jesus. Anumang sanhi ng karamdaman, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, pakalinisin mo kami, Panginoong Jesus, at pawiin ang lahat ng sanhi ng karamdaman sa aming katawan, Ama, sa pangitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At salamat, dakilang Diyos, panatilihin mo kaming balutin, Ama, ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng biyayang ginagawa at pinagkakaloob sa amin at patuloy pagkakaloob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Kristo. Awitin natin yung, "Oh, I love you with the love of the Lord." Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King, and I love you with the love of the Lord.
Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hinap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hinap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At iyon ang mahinay na lakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ayon ang mahinay na lakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mo't ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa paghanip sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sa sakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupay ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot.
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama ng God bless us. We'll see you next Wednesday and see you tomorrow. Bye.